Maalala ho ninyo, a few weeks ago, sinabi ni Diskaya after his arrest na handa na raw siyang pangalanan ng nasa 150 plus na mga opisyales na tumanggap ng kickbacks sa flood control projects. Alam niyo kung noon pa lang sana sumunod si Diskaya sa sinabi ni Ping Lacson na mag-tell all kayo, tapos mag-restitution kayo. Diba? Malamang nasa state witness ito. Bakit ho? Kahit na sila yung naging pinakamalaki ang nakulimbat, lumilitaw naman din po kasi among all contractors, sila rin po naman yung pinakaginamit ng mga magnanakaw na mga politiko natin. Diba? At tanging sila lang ang makakapag-provide ng first-hand information, hindi po yung ewan na information. May records, meron siyang ledger na hindi niya lang binigay rito sa Blue Ribbon Committee. Kasi may pinag-iingatan pa siyang pangalan. Although sinasabi niya dati, meron akong ledger, ganyan-ganyan. Pinabalik siya ng Pasig, pagbalik niya ng bahay nila, pagbalik niya ng Senado, wala naman siyang dala. Diba? Malamang tinagulan ngayon. Ngayon, handa na siyang pangalanan. Yung sabi niya, yung mga nanggamit, pinaasa lang siya. Diba? Kaya may isip po bakit ganito sobrang ka-eager itong si Alan Cayetano na makontrol ang Senado and then gayon din itong Blue Ribbon Committee. Isipin nyo na lang alam niya na may bilang na, 13 na, matatanggal talaga sa pagiging Senate President. Diba? Magre-reshuffle na naman yung committee members and officers, lalo sa BRC. Hinihingi niya, iwan nyo na lang, kunin nyo na lahat, sabi niya. Iwan nyo na lang sa amin ang Blue Ribbon. Bakit? Ang tanong nga tanging Blue Ribbon Committee lang ba talaga ang pwede na mag-investigate dito? Well, the answer is no. Kasi kung meron silang committee na may kinalaman po rin sa mga infrastructure and development, pwede ho mag-investigate yun Ang Finance Committee po pwedeng mag-investigate. Di ba? Dahil pera ng taong bayan yung involved dyan. Ang dami pwede mag-investigate talaga. Hindi naman kailangan Blue Ribbon Committee lang Di ba? Ay, nako. So sabi ni Ping Lacson po, malapit na raw pong bumigay si Petra. Pero kung iisip-isipin nyo rin ho talaga, bakit ba itong may mga problema, may mga kaso, may mga problema kung wala mang kaso pa, di ba? Pero nababanggit na yung pangalan nila, yung involvement sa korupsyon, lalo na sa flood control. Kapag kapansin-pansin, kumakapit po sila sa flood control issue bilang mga anti-corruption. Di ba? Pero nasangkot ang kanilang mga pangalan dyan. Sa issue na nais nilang investigahan, not the situation or cases involving themselves, but somebody else. Sabi nga di ba, bago ka tumingin pumuna sa kapwa mo, tingnan mo muna sarili mo sa salamin. Baka nga naman mamaya malaposte na yung muta na nakatakip sa iyong mata. Nakabara na. Di ba? Tingnan mo muna sa sarili mo. Kung tutuusin kung mapapansin yung mga pinagagawa ni Alan, di ba? Gusto niya manatili sa Senado. Di ba? Mapabagsak ang presidente. Pag nangyari yon, di ba? Total wash out na yan. Whitewash na yan, sorry. Whitewash na. Yung mga accusations na yan, lalo na yung hindi pa na bubulilyaso ng todo-todo tungkol sa kanya. Pero alam niya na may Ping Lacson na may nalalaman tungkol doon. Alam niya na mauungkat yan. Kaya talagang mababaliw-baliw talaga siya roon. Di ba? Ito Diskaya Flood Control Project sa Taguig noong 2022. 11 projects. Congressman pa ho siya niyan. So ibig sabihin po, nung congressman siya nung panahon na yan, Duterte era pa yan. Hindi pa po yan lumalagpas ng June 30 na Marcos Jr. administration na. Ba? Tsaka, nung kabuuan ng 2022, Duterte budget yan Kahit nakalahati ng taon, kay PBBM na Duterte budget yan. Lahat ng gumagalaw na pera dyan. Pati yung budget na ginagamit ng Marcos administration since June 30, Duterte budget pa rin yun. Ganyan kalaki, mga kabayan. Kung 50 million lamang ang plunder, eto. Diba? Kung hindi man pa plunder, graft cases ang aabutin nito ni Alan. Diba?
Anong mapapala ni Diskaya ngayon 'pag nag-tell all na sila? Ano, wala. Bakit? Kasi meron ng mga ano, meron ng mga nakapasok sa ano, sa tawag dito, sa Witness Protection Program na kaya rin namang isiwalat yung mga nalalaman niya ni Diskaya. Oo. Maliban na lamang doon sa yung mga personal na taong binigyan nila ng kickback, yung hinatiran nila ng kickback. 'Di ba? 50-50 yung chance na may ibang tao pang nakakaalam na kung sino-sino yung mga binigyan ni Diskaya. Eh, ang patakaran po sa Witness Protection Program, dapat po yung testimonya niya unique. Yung tipong walang ibang taong pwedeng magkwento nito. Walang ibang taong pwedeng magpatunay nito, manindigan nito, kundi siya lamang. No? Eh, ang problema ngayon dito, ayaw nilang makinig doon. Nakikinig siya kay Marcoleta. Di ba? Umaasa yata si Diskaya noon na iwa-whitewash ng mga senador ang kaso niya, ang atraso niya rin sa flood control. Wala na silang mapapala ngayon eh. Di ba? Kung hindi, yung kanyang sasabihin, makakatulong lamang ng malaki sa taong bayan para mabulgar na kung sino yung mga tao na kumita sa kanila. Yun na lang. Maliban na lamang ho kung tanggapin ng Department of Justice na maging pa siyang state witness. Pero yung unang-unang pagkakataon sana sayang. Sabi ko nga ho dati, kung inyo hong maalala, nag-aalala ako sa mga anak ni Diskaya. Yung pong apat na yon, puro ho mga, ano yon, may mga diferensya. Tawag doon, may special needs yung mga anak nila. So kailangan doon habang sabi nga, habang buhay na pag-aaruga, pagmamahal. Ngayon, pag hindi sila tumugon ng maayos, nagmatigas sila para makapasok sa Witness Protection Program at hindi sila mapagbigyan, mawawalay talaga sila sa mga anak nila. At yun na nga, di ba? Curly, 9 months na nakakulong sa Senado. O si Sara, ilang buwan na nakakulong din naman sa Cebu. Kamusta na yung mga anak niya, ibang taong nag-aalaga o kamag-anak? Di ba? Sayang yung pagkakataon nila eh. Now, going back, dito po kay Alan Cayetano, nako, kay Diskaya ho kasi, wala na yan eh. Okay na, makulong pa siya dyan. Di ba? Sa isang katutak na mga kasong ito, isa lang humatol sa kanya ng reclusion perpetua. Ano na yan, alam na ni Diskaya yan, hindi na talaga sila makakalabas ng kulungan. Sa dami ng kaso, isa lang nga ang mag-guilty sila dyan. Tapos na, buto-buto. Kakamatayan na nila sa kulungan yan. Tapos parating ng parating sa bawat panahon, may dumadagdag. Di ba? Yun ang masakit po, nagpapaniwala sila. Totoo naman yung sinabi niya, ginamit kami. Diba? No, gamitan yan eh. Ginamit mo rin yung mga politiko para kumita. Oh. Naggamitan lang kayo. Ang problema, yung mga politiko palaging may alas. Kayo, ang maisasangkalan. Di ba? Ito kapansin-pansin, sabi rito, pag lumipas itong administration at hindi natin sineryoso ang flood control at yung infra na corruption sa DPWH, babalik at babalik ito. Mas masama pa. Bakit Alan? Pag nakalusot ka magnanakaw ka? Uli. Di ba? Kaya ko nabanggit yun. Kasi noong 2016, nagbigay siya ng 7-8 million, if I'm not mistaken, kay dating Pangulong Duterte sa kampanya nito. Samantala, nasa around 30 million lamang ang kanyang salin. Hindi nagkakamali. O noong 2015, di ba? Saan galing yung ibang pera? Mas malaki pa yung perang ipinamigay niya. Oh. Sabi niya, ito raw parang magiging katulad ng tuberculosis na yung gamot hindi itinuloy, then mangyayari, kailangan mo na mas malaking dosage, mas extensive yung gamutan, gano'n yung sabihin. Diba? Sabi ko nung una rito, uy, okay si Alan ngayon, matinong utak ng lolo ko ba? Imagine, ang laki ng tiwala sa administration na gusto niya, etong administration na ito, dito pa lang, tapusin itong investigation. Di ba? Ayun pala. May kinakatakutan. Ito kung di ba naman baliw, isipin mo, kala mo batang nakikipag-away o elementary. Sabi niya doon makikita yung graduated and experienced. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Ano ka na tuta, Alan? Di ba? Ayan si Alan, pa-born again, pero burn against.
Sabi ni Ping, aso, I will never admit that. Pero siya, Kuya Ping ang tawag niya sa akin. Ha? Matagal na. O, self-admission yata ang tawag doon. So sabi niya, meron daw hong isang senador pa, no, ang nabigyan ng napakaraming proyekto kay Diskaya. Na hindi pa binabanggit. Nakita ko kahapon, may listahan ako, may nagbigay sa akin na ito, senador na ito, binabanggit. Ang dami niyang binigay na project kay Diskaya, pero hindi siya kasama. Hindi siya kasama. Hindi na Ibig sabihin, yung mga iniimbestigahan ng Blue Ribbon, anong Sandigan Bayan, rather, Jinggoy, Bong Revilla, diba? Yung mga na-involve sa flood control. Pero, hindi ho raw kasama itong senador na to, which is ito pa lang, si Petra. Ngayon, binalikan po ng bilyonaryo ang flood control king and queen na sina Curly at Sara Diskaya matapos ang halos isang taong investigasyon ng Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ at ng Senate Blue Ribbon Committee. Matapos ang nangyaring pag-aresto kay Curly noong nakaraang linggo, sinabi ng kanyang kampo na handa itong magpangalan ng nasa mahigit 100 pang individual na sangkot umano sa flood control scandal. Balikan natin. Sabi rito, handa na si Curly na magpangalan pa. Ayos yan. Sa Special Report Series na ito, babalikan natin kung saan-saang lugar na domina ng Yun. mga Diskaya ang flood control contracts ng DPWH. Isang Metro Manila sa mga rehiyon kung saan top contractor ng flood control projects ang siyam na Diskaya companies. Kabilang dito ang Taguig City sa taong 2022. Ako. So, kailan lang, di ba, nagkaroon ng umulan? Ano nangyari? Yung lugar nila, South Super Highway, na portion ng Taguig, binaha. Sabi ko nga ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Gusto mo magpilit mag-investigate. Okay, sige. Nandiyan naman ang Blue Ribbon Committee, sina Pia Cayetano, Marcoleta. Pero, ilan na kayong mga mula pa sa tatay nyo? Tapos kayong magkakapatid, pati yung asawa mo. 'Di ba? Naging mayor na, naging mga kongresista. Naging mga senador pa kayo. 'Di ba? Lahat kayo magpamilya maliban na lang sa nanay nyo. Saka alam ko may isa pang kapatid sila na hindi involved sa politics Pero ang tanong, kamusta yung flood control, 'di ba? System ng Taguig. Tapos isin nyo na naman sa gobyerno, sa national, samantalang naging congressman si Alan, at ang daming proyektong ipinamigay kay Diskaya. Pero naman, good luck, di ba? Halata pong pagkaganyan ng epekto, hindi ho tinatrabaho talaga yung proyekto. Sinusunog lang nila yung pondo ng bayan. Base sa DPWH Transparency Portal, mayroong 26 flood control projects sa lungsod sa taong ito na worth 2.6 billion pesos. Noong 2021, 2 lang ang nasungkit na proyekto ng mga Diskaya. Lumobo ito sa 11 projects worth almost 1.1 billion pesos sa kasunod na taon, dahilan para maging sila ang top flood control project contractor sa lungsod noong 2022. Lahat ng proyekto matatag Grabe, no? Again, panahon pa ni Duterte yan because congressman pa si Alan yan. buwan sa unang distrito ng Taguig. Bagaman walang bakas ng pagguho o matinding pagkasira ng mga proyekto, kapansin-pansin ang pagkakadikit-dikit ng coordinates ng ilang projects. Halimbawa na lang, ang 3 construction of slope protection along Taguig River sa east and west banks, na bagaman halos iisa ang nakalagay na coordinates, aabot sa halos 300 milyong piso ang halaga. Napuntahan din namin ang kadugtong pa na Pero yung kalokohan, di ba? So hindi hindi mahalata na yung kanilang project doon at doon lang din naman. So yung coordinates ginawang magkakadikit. Parang house A, house B, house C. 'Di ba? Hanggang sa naging house yaw. Walang iya. Lalo kahina-hinala po talaga 'yun. 'Di ba? Kaya lang ang nakakatawa ho rito, ito yung korupsyon na supposed to be, 'di ba, fail proof or booking proof. Kaso ito hindi Magtataka ka. 'Di ba matitrigger tuloy yung suspecha at mag-iimbestiga sa kanya. Magkakadikit na mga coordinates. Di tama yung ganun. Di nasilipan tuloy at tumutugma ngayon. Iniimbestigahan ngayon. Actually, itong mga project na to, nandun ito sa sumbong mo sa Pangulo. Kaya nga nakita na magkakadikit yung mga coordinates. Diba? So kumbaga gumawa lang ng tatarantaduhan, hindi pa plinansyang maigi yung pagpaplano. mga proyektong ito Para na nasa magkatabing paniwala. lokasyon din, na bagaman hindi aabot sa 300 metro ang haba, nasa halos 200 million pesos ang halaga.
Ayon sa isang mataas na DPWH official na nakausap ng BNC, hindi aktwal na basihan ng presyo ng isang flood control project ang haba nito. Pero, questionable umano pag nasa halos magkakadikit na coordinates matatagpuan ng multiple projects. Sa huling affidavit na inilahad ng Diskaya couple sa Blue Ribbon Nako, alam niyo, tingin ko talagang ikababaliw ni Diskaya. Ay, ni Diskaya, nito ni Alan Cayetano. Di ba? Sabi ko nga ang tanong, kayanin kaya ni Petra na maging kaklase si Jinggoy na valedictorian? Tapos si Bong Revilla? Di ba? Papasok siya ron, ano? Kaya pala ako kapansin-pansin, etong si Alan na sobrang gigil na mahawakan ang liderato ng Senado. Tapos todo kapit ng mahigpit sa Blue Ribbon Committee. Sabi niya kunin niyo ng lahat. Nung mapapalitan na siya, kunin niyo ng lahat. May number na kayo you have the numbers. Pero kung talagang seryoso kayo, iwan niyo sa amin ang Blue Ribbon Committee. Bakit? Wala na bang ibang pwedeng humawak niyan? Di ba? You were given chances. Anong ginawa niyo sa hearing niyo? Ba't hindi ninyo pinatawag? Di ba? Yung mga binabanggit niyo si Olivar, si Bersamin, di ba? Si Pangandaman. Nung hindi pa nga hawak yung Blue Ribbon, sinasabi nila dapat pinatawag yun, iimbestigahan. Tapos ngayon nung hinawakan nila, ang isinasalang nila, yung mga bodyguards, yung mga kargador ng ninakaw na pera.